NK450 versus Bristol Assassin 400. Ano nga ba ang masulit sa dalawang bilhin? Pareho itong mga China bike at parehong may mga gandang performance at mayroong mga advanced technology na naka-equip ito sa motor na ito. Well, for today's video is pag-uusapan natin ang kanilang mga engine specs and price. Kung alin nga ba sa dalawa ang masulit bilhin sa kanilang mga presyo. Pero bago ang lahat ay pa-subscribe muna sa aking YouTube channel at pa-click na rin sa notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin natin patungkol sa mga motorsiklo. Alright, let's go! Ang Bristol Assassin 400 at ang NK450, ito ay mga magagandang motor, ito ay mga naked bike at pwede ito sa mga beginners na gustong mag-big bike. Pareho itong may mga malalakas na engine at magagandang performance. Well, pag-usapan natin ang kanilang engine specs. Ang Bristol Assassin 400 ay mayroong displacement na 371cc samantalang ang NK450 ay mayroong 449cc. Ang Bristol Assassin 400 ay naka-twin cylinder, 8 valves, double overhead cam at naka-liquid gold. Samantalang ang NK450 ay naka-liquid gold, twin cylinder, naka-double overhead cam, 4-stroke, 8 valves. At pagdating sa maximum power, ang Assassin 400 ay kaya nito maglabas ng 38.89 horsepower at 10,500 RPM. Samantalang ang NK450 ay kaya nito maglabas ng maximum power of 49.6 horsepower at 9,500 RPM. So mas malakas dito ang NK450. Sa maximum torque naman ay kaya nito maglabas ang Assassin 400 ng 28.5 Nm at 9,000 RPM. Samantalang ang NK450 ay kaya nito maglabas ng maximum torque of 39 Nm at 7,600 RPM. So magkalapit lang yung kanilang maximum torque. Sa compression ratio, ang Assassin 400 ay merong 11.2:1 samantalang ang NK450 ay merong 11.5:1. Kanilang fuel tank capacity naman ay dito medyo magka-diferensya yung Assassin at ang NK dahil ang Assassin 400 ay merong fuel tank capacity na 13 liters samantalang ang NK450 ay merong fuel tank capacity na 14 liters. So mas lamang ng 1 litro ang NK450. Pagdating sa kanilang gearbox ay pareho itong may 6-speed gearbox at kanilang fuel system naman ay pareho itong gumamit ng Bosch electronic fuel injection. Sa fuel consumption naman nila, titingnan natin kung ano yung mas tipid dito. Ang Bristol Assassin 400 ay kayang tumakbo ng 26 km per liter. Samantalang ang NK450 ay kaya itong tumakbo ng 23 km per liter. Kasi mas maliit yung engine displacement ng Assassin 400, so malamang mas makatakbo siya ng malayo. Mas matipid ito kumpara sa NK450. Sa kanyang suspension naman sa harap, ang Assassin 400 ay naka-inverted fork din. Ang NK450 ay naka-inverted USD fork din ang NK450. Sa rear suspension naman, ang Assassin 400 ay naka-monoshock absorber. Same sa NK450 na merong naka-monoshock din siya na rear link type na monoshock. Pagdating sa kanilang gulong, ang Assassin 400 at ang NK450 ang Assassin 400 ay may sukat na gulong sa harap na 120 by 17 samantalang ang NK450 ay merong sukat na gulong sa harap na 110 70-17. So mas malaki yung sa Assassin 400. Sa likod naman, ang Assassin 400 ay merong gulong na 150-60-17 samantalang ang NK450 ay merong sukat na gulong sa likod na 150-60-17. So same size sila ng gulong sa likod. Magkaiba lang sila ng gulong sa harap. Sa dimension naman, ang ating alamin kung ano yung dimension sa mga motor na ito. Ang Assassin 400 ay merong length na 1,950 mm samantalang ang NK450 ay merong length na 2,000 mm. So mas mataas yung sa NK450. Pagdating sa lapad ng motor, ang Assassin 400 ay merong 825 mm samantalang ang NK450 ay merong lapad na 810. So mas manipis yung NK450 kumpara sa Assassin 400. Pagdating sa kanilang height, Assassin 400 ay merong 1,105 mm samantalang ang NK450 ay merong height na 1,130 mm. So napakataas ng NK450 kumpara sa Assassin 400. Kanilang wheelbase naman, ang Assassin ay merong 1,370 mm samantalang ang NK450 ay merong wheelbase na 1,370 mm. Ang kanilang ground clearance naman, ang Assassin 400 ay merong 170 mm samantalang ang NK450 ay merong ground clearance na 155 mm. Pagdating sa kanilang timbang ay dito tayo magkakatalo dahil ang Assassin 400 ay merong timbang na 149 kg samantalang ang NK450 ay merong timbang na 165 kg. So mas magaan ang Assassin 400 kumpara sa NK450. Mas madali itong imaneho kumpara sa NK450. Pagdating sa kanilang seat height, ang Assassin 400 ay merong seat height na 810 mm samantalang ang NK450 ay merong seat height na 795 mm. So mas mababa ang NK450. So medyo patas lang yung kanilang bumawi dito ang NK450 dahil meron siyang mas lamang siya dito ng timbang pero mababa yung kanyang seat height kumpara sa Assassin. So pareho silang may pagkaganda, may advantage at disadvantage sa mga beginners na rider sa mga big bike. Pagdating sa presyo, ang Assassin 400 ay meron itong price na 298,000 samantalang ang NK450 ay meron itong price na
na 262,800. So kung titingnan mo sa kanilang mga engine specs at sa kanilang mga looks, ay i-compare mo yung kanilang mga price kung sulit nga ba yung Assassin 400 or yung CF Moto 450. Pero mas mura yung CF Moto 450. Tapos para sa akin lang ha, depende na lang sa taste niyo. Pero mas maganda at mas may agresibong looks ang NK 450. At lakas din ang kanyang engine specs kumpara sa Assassin 400. So depende na lang talaga yan sa inyo kung saan, ano yung taste niyo sa motor, ano yung hinahanap, yung specs na motor at yung price. Dahil ang Assassin ay medyo may kamahalan talaga kanilang price kumpara sa NK 450. Pero depende na lang talaga yan sa inyo kung saan kayo nagagandahan at anong motor ang gusto nyo. Ano yung specs na motor na hinahanap nyo, ano yung kanyang performance, ano yung kanyang technology na meron sa motor ang hinahanap nyo. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click sa notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin natin patungkol sa mga motorsiklo. So yun lamang guys ang ating pinag-pag-uusapan sa mga motor nito, at ingat kayo palagi, ride safe always. God bless.